Residents in Batanes and Cagayan are experiencing the wrath of Super Typhoon Leon. As of 8 in the morning, Batanes is currently under signal number 4. Before this, some portions of the island were placed under signal number 5. Local government units in the island had conducted preemptive evacuation in coastal areas. Yung iba, friendship, yung iba talagang sinabihan ako namin, alam na namin kung sino po yung mga nasa vulnerable area, lalo na po yung mga bahay na hindi pa po natatapos i-repair pagkatapos ng bagyong Julian. Ginawa na po namin ng paraan na sila ay mailipat either sa evacuation center o sa pinakamalapit po na bahay na matibay po. Meanwhile, in Cagayan, residents are now also seeking safety in evacuation centers. They expressed fear of experiencing flood as the rivers have started overflowing. The northern portion of mainland Cagayan is under signal number 2, while the rest of the province is under signal number 1. Ayaw naman talaga nila, sir, kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Ang hamon namin, sir, dapat mag-evacuate na sila kasi baka ririsgo din ng sitwasyon ng dagat, lalaki na ng alon. Kasi lumalaki na yung dagat sa kailog, lumalaki ng tubig. Yun. Kasi diba, few days ago, nag-order ng si National Defense Secretary Gibo Chodoro ng force evacuations dun sa mga areas na talagang maapektuhan nitong super typhoon na to na Leon. And then, yet we also understand yung mga kababayan natin na ayong iwanan yung kanilang mga bahay. Pero yun nga po, para po sa inyong kapakanan, sa safety, kung wala naman pong mangyari sa inyong lugar, mabuti yun. Salamat sa Diyos. No? Pero, syempre, ang ginagawa natin ngayon, yung pag-iingat para ma-avoid natin o maiwasan natin yung maraming mga mamamatay dito nga sa pananalasa. Ang best goal nga, sabi ni PBBM is hopefully in the future, he can never tell, baka may panahon na zero casualty ang makamit natin. That's the goal every day naman. Every time na magkakaroon ng bagyo dito sa atin, ang goal na naman talaga natin is zero casualty. Pero, di ba, may mga unfortunate events na hindi natin maiwas-iwasan. Pero yun nga, no, kanina I was talking to the USEC ng Office of Civil Defense. At tinanong ko, kasi di ba, naalala mo, sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na po pwedeng gamitin yung mga EDCA sites natin. This is the time that we can use it para nga makatulong dito sa mga affected ng bagyo. Nagagamit naman yun, pagdating dun, yun yung mga parang meeting area nila, communication, yun yung ginagamit nila, yung EDCA sites dyan sa Cagayan. Ayun, Cagayan sa EDCA site kasi naka-retrofit yan with satellite imagery and connectivity. So that was specifically built for communications and possible future satellite use because doon nakaharap ang Taiwan area. And we all know naman Taiwan is a critical point in the Chinese and Philippine relations. So makikita natin yun. So now they're using it. That's good to hear.